Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Handa ba kayong ibuhis ang inyong buhay para sa ating karangalan at imperyo? Sabi ni Pinunong General Jed sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay sumigaw at sinabi, "Oo Pinunong General Jed, handang-handa kami upang pagbayarin ang mga tulisan na iyon sa kanilang ginawang kalapastanganan." Sigaw ng mga kasundaluhan. At si Pinunong General Jed ay muling sumigaw at sinabi, "Hahayaan niyo bang mapahiya ang South Cloud Continent at ang ating Empress? Alam natin na ang South Cloud, ang isa sa mga malalakas na imperyo na mayroon sa mundo nating mga tao. Hahayaan ba natin na ang mga tulisan lang na tulad ng pangkat ng dado na iyon ang makakatalo sa atin?" Sigaw ni Pinunong General Jed. At ang mga kasundaluhan ay muling sumigaw at sinabi, "Hindi Pinunong General Jed." Nang marinig ito ni Pinunong General Jed, ito ay sumigaw at sinabi, "Ngayon, ipapakita at ipaparanas natin ang bagsik ng South Cloud sa mga tulisan na iyon. Tuldok, ang pangkat ni Dado ay ating wawakasan na. At ang dado na iyon ay ating dadakpin at dadalin ng buhay kay Empress Queen Zilong." Maliwanag ba? Sigaw ni Pinunong General Jed. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang lahat ay sumigaw at sinabi, "Oo Pinunong General Jed." Ang sigaw ay napakalakas. Tuldok. Samantala, ang isa sa mga kasundaluhan na inutusan ni General Tob na sundan sila General Very at Pinunong General Jed ay nakatago sa isang sulok. At pinagmamasdan sila General Very, Pinunong General Jed at ang mga kasundaluhan. Naririnig nito ang sigawan ng lahat. At samantala, si Pinunong General Jed ay muling nagsalita sa malakas na tono at sinabi, "Ngayon alam ko na handa kayo na pagbayarin ang pangkat ng mga tulisan na iyon. Oras na para paghandaan ang kanilang pagdating sa tarangkahan. Tayo nang tutungo ngayon roon at aantayan ang mga tulisan na makarating at dumaan sa tarangkahan. At sa oras na sila ay makaapak na sa tarangkahan, oras na para sila ay atin ng pagpapaslangin. Ako at si General Very ang mamumuno sa inyong lahat. Hahatiin ko kayo sa 2 hanay. Ang kalahati ng bilang nyo ay aking papamunuan, at ang kalahati na natitira ay papamunuan ni General Very. Tuldok, ang taktika na gagawin natin. Iipitin natin sa gitna ang mga tulisan na iyon. Tayong lahat ay main team na magtatago sa mga masukal na damuhan sa tarangkahan. Sa kanan na bahagi ang aking pangkat ang pupwesto at sa kaliwang bahagi naman ang pangkat ni General Very. Sila ay ating sisalakahin ng pagulat. Sabay-sabay tayong sasalakay sa mga tulisan sa oras na mapaggitnaan na natin sila. Maliwanag ba sa inyo ang aking mga sinabi?" Sigaw ni Pinunong General Jed. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, ang mga ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Pinunong General Jed, nauunawaan namin." Nang marinig ito ni Pinunong General Jed, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon. Ngayon, tumungo sa aking harapan ang kalahati ng bilang nyo. At sa harapan naman ni General Very ang kalahati." Sigaw ni Pinunong General Jed. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, agad-agad silang kumilos at nagsihanay sa 2 bahagi. Ang mga kasundaluhan ay nahahati sa 2. Ang isang pangkat ay nasa harapan ni Pinunong General Jed at ang isang pangkat naman ay nasa harapan ni General Very. At nang makita nila General Very at Pinunong General Jed, na nakaayos na ng hanay ang bawat pangkat na kanilang papamunuan,
Si General Very ay tumingin kay Pinunong General Jade at sinabi, "Pinunong General Jade, oras na para tayo ay magtungo sa tarangkahan." Sabi ni General Very. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade, ito ay muling sumigaw at sinabi, "Tayo na upang wakasan ang mga buhay ng mga tulisan sa pamumuno ni Dado." At si Pinunong General Jade ay sumenyas sa mga kasundaluhan at ganon din si General Very. At pinangunahan ni Pinunong General Jade at General Very ang paglalakad. At sa kanilang likuran, ang mga kasundaluhan ay sumusunod sa kanila. At samantala, ang isang sundalo na inutusan ni General Tob na nagngangalang Nerwan. Nasundan sila General Very at Pinunong General Jade ng palihim. Ay maingat na pinagmamasdan ang paglalakad ng lahat palabas ng imperyo. At maya-maya, ang isa pang sundalo na inutusan ni General Tob na nagngangalang Vlin ay napansin ang kanyang kasamahan na nagtatago ng maingat. At ito ay agad-agad na nagtungo roon, kung saan nagtatago si Nerwan. At sa pagdating nito sa likuran ng kanyang kasamahan na si Nerwan, ito ay nagsalita at sinabi, "Lalabas na sila Pinunong General Jade, General Very at ang mga kasundaluhan. Ano pa ang ginagawa mo dito? Hindi mo pa ba sila susundan?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ni General Tob, na nagngangalang Vlin. Nang marinig ito ng isa pang sundalo na nagngangalang Nerwan, ito ay napatingin sa kanyang likuran at sinabi, "Bakit ka nandito? Ano ang tinalaga sa iyo na gawain ni General Tob?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na sumusunod ng palihim kila General Very at Pinunong General Jade, na nagngangalang Nerwan. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagngangalang Vlin, agad-agad itong tumugon at sinabi, "Tuldok, ang inatas sa akin ni General Tob. Sa pag-alis daw nila Pinunong General Jade, ang mga kasundaluhan na matitira na magbantay sa loob ng ating imperyo ay aking papapuntahin mismo kay Empress Queen Zilong." Sabi ng isang sundalo na nagngangalang Vlin. Nang marinig ito ni Nerwan, ito ay nagsalita at sinabi, "Ganon pala. Ano naman ang binabalak ni Empress Queen Zilong na sinabi sa inyo kanina nung ako ay umalis sa harapan ni General Tob? At libo-libong kasundaluhan ang naiwan sa loob ng imperyo. Dahil ang bilang lang ng mga kasundaluhan na kasakasama nila General Very at Pinunong General Jade ay nasa 500 kasundaluhan lang. Halos lahat ba na natitirang kasundaluhan na bumibilang sa libo-libo ay papapuntahin mo kay Empress Queen Zilong para ito ay kanyang kausapin? Sa anong dahilan?" Sabi ng isang sundalo na nagngangalang Nerwan. Nang marinig ito ng isa pang sundalo na nagngangalang Vlin, ito ay nagsalita at sinabi, "Sinabi ni Empress Queen Zilong kanina sa amin, kailangan daw parent paghandaan ang pwedeng mangyari, kung hindi man magtagumpay sila General Very at Pinunong General Jade, na makubkab ang mga tulisan na nais lumusab sa ating imperyo. Ay may nakahanda parent na isa pang stratehiya, na ang mga kasundaluhan na naiwan sa loob ng imperyo, sa pamumuno nila General Tob, Empress Queen Zilong, ay hahayaan sila Dado at ang pangkat nito na mga tulisan na makapasok sa mismong imperyo at sa oras na makapasok sila. Sila ay sasalakahin ng lahat ng mga kasundaluhan sa mabilis na pagkilos. Sila ay kokorniren upang hindi na makagawa ng isang pagkilos ang mga tulisan." Sabi ng isang sundalo na nagngangalang Vlin. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagngangalang Nerwan, ito ay nagsalita at sinabi, "Ganon pala, sige na may one nakita. Susundan ko na sila Pinunong General Jade palabas na sila ng imperyo." Sabi ng isang sundalo na nagngangalang Nerwan. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagngangalang Vlin, ito ay nagsalita at sinabi, "Mag-iingat ka, at ako, hahanapin ko na muna ang lahat ng mga kasundaluhan na naiwan sa loob ng imperyo." Sabi ni Vlin, at agad-agad na kumilos ang dalawang kasundaluhan ni General Tob na sila Nerwan at Vlin. At ang dalawa ay naghiwalay ng direksyon. At samantala, sila General Very, Pinunong General Jade at ang 500 kasundaluhan ay nakarating na sa tapat ng malaking gate ng imperyo ng South Cloud. At nakikita ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nagbabantay sa mismong gate. Sila General Very, Pinunong General Jade at ang mga kasundaluhan. At ang isa ay sinalubong sila Pinunong General Jade at ito ay yumuko at sinabi, "Pinunong General Jade, kayo pala, mukhang may mahalaga kayong gawain na dapat gawin sa labas ng ating imperyo." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa gate ng imperyo. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade,
Ito ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi, "Tama ka. Ipabukas mo na ang gate, kailangan na namin makarating sa dapat namin puntahan." Sabi ni Pinunong General Jed sa walang pasensyang tono. Nang marinig ito ng isang kasundaluhan na nagbabantay sa gate, ito ay tumugon at sinabi, "Masusunod, Pinunong General Jed." At ang isa sa mga kasundaluhan na ito na nagbabantay sa gate ng Imperyo ay sumigaw at sinabi, "Buksan ang gate." Lalabas sila, Pinunong General Jed. Ang sigaw ay napakalakas. At maya-maya, ang napakalaking gate ng Imperyo ng South Cloud ay dahan-dahan bumubukas at ang tunog ng makinarya ng gate ay naririnig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!